so blessed today because ayan, there are new faces again. Makitingnan mo mga tabi mo, di ba? New faces, di ba? Ayan. 10 years na yan, di ba? 10 months mo na yung nakikita dyan, di ba? But anyway po, talagang napakabuti po ng ating Panginoon, and indeed He is God who really does miracles, di ba? God does miracles. God is always willing to do miracles in our lives. So today po, by the way, may ready na po ba kayo for summer? Are you ready for summer? Galing po ako ng bench kahapon, at bench shop po pala. At nakita ko na halos kwan na, pira, bench shop, sarigata, halos mga bikini na yun, nakikita ko doon, di ba? Talagang summer na po, di ba? Tingnan nyo, yung mukha nyo, parang hindi pa pang summer, di ba? pang pa rin, pang very stressful day. But anyway, today po, I would like to welcome you po once again sa COG Park-In. If you have, if you think that you want to sleep here, just drink coffee there so that you will not sleep. Okay? And at the same time po, today patuloy po tayo sa ating series. At ang series po natin ay nampisan po natin noong February. And our series is all about what? Into His heart. Ayan po. Pag-uusapan po natin ang buhay ni David na bakit siya naging a man after God's own heart. Ayan po siya. Bakit po siya pinangalanan na siya ang tao, siya is a man after the heart of God, in which, diba, napag-usapan natin that he is a deep worshiper, he worships God deeply, and at the same time, he has an absolute faith. And today po, pag-uusapan natin how David, paano po ba siya napalayo? Ayan, bibigyan ko lang po kayo ng overview, paano po siya napalayo, at paano po siya bumalik sa presensya ng Panginoong Diyos. But today po, since malapit naman po ngayon ng April, talagang nagre-ready na po tayo sa summer. Di ba po ba? Ayan, di ba? Nagre-ready na mag-sunbathing. Nagre-ready na tayong mag-celebrate. Kahit saan. Meron na po ba kayong list ng inyong mga summer areas na pwede niyong puntahan? Ayan. At pag-uusapan po ng ating mga leaders mamaya kung saan po tayo mag-celebrate ng ating summer. Ayan po. Meron po tayong program, meron po tayong event this coming April 7 to 8 po, at yan po ang ating family. This for family. Ayan po, pag-uusapan po natin mamaya. And you know what, if you were thinking about summer, sometimes we are talking about also vacation, right? You're talking about vacation out of those stressful days of your life. Kaya sarap isipin na, wow, may vacation ako, di ba? Ewan ko lang kung kailan ako magbabakasyon, di ba po? Wala pang bakasyon eh, di ba? So, pag pastor, kailangan full-time din. Tama? Di ba? Gusto nyo magpastor? Sino gusto magpastor dito? Ayan, di ba? Alas 2, gigising, ayan, tatawagan, i-text, di ba? Mga gabing-gabi, may magpapaprayer request, ipag-pray mo, di ba? Ganon. Invite dito, invite doon. Kaya talagang ako ay nakaramdam mo ng paglalaki. Medyo lumalaki pa ako konti. But you know what, before I'm going to start the message, I suffered ulcer. Nagkaroon po ko ng ulcer. Masakit talaga siya. Last Thursday evening po nag-start. Then Friday, then kahapon. And you know what, kagabi sobrang sakit na talaga. Halos di po ako makatulog sa sobrang pilipin. And I asked the Lord, I don't want, Lord God, na ako po hindi makapag-preach. And I don't want din, Lord, na maka-admit ako ulit. Kasi masakit matusok ng dextrose. Ayokong matusok ng dextrose talaga, di ba? Buti na lang, yung nurse ay napaka-accommodating sa akin, di ba? But anyway po, ngayon lamang po, kanina pagising ko, nararamdaman ko, kumain ako, nag-breakfast ako. Every time nakakain po ako, ang nangyayari po, umahapdi po siya. Halos 3 oras, mahapdi masyado, hindi ko makaya. Sakit talaga. But kanina, when I had my breakfast, and after that, in-observe ko po ang aking tiyak, hindi na po ako nag-take ng medicine. At you know what, until now, hindi pa po siya sumakit. Di ba? Praise the Lord for that. Nagaling po ni Lord. It is really, our God is really a miraculous God. But today po, since vacation naman, sino pong nagbabalak na out of Davao City naman magbakasyon? Out of Davao City. Yan, si Mother, magbabakasyon yan sa Bukidnon, di ba?
and go out of the city. Siguro po, ngayon may mga naiisip na tayo. Some of us wants to go to a forest. Ayan. Ewan ko anong gagawin nyo doon. Waterfalls, ayan, dagat. And gusto ko po kayong dalhin kung saan pwede kayong pumunta na pinakamalayo. Ayan, pinakamalayong lugar na pwede natin puntahan. Gusto nyo pong magbakasyon, pwedeng-pwede. Dito po yan. Ito po ay makikita. Ito po ay makikita sa lugar na to. Ayan, click natin. Ayan po, ayan. Dito lamang po ang pinakamalayong lugar na pwede nating pagbakasyonan. Ayan. Sino pong gusto magbakasyon dyan? Ayan, di ba? Ang pangalan po ng lugar na yan ay Point Nemo. Ayan po. So, kapag, tignan nyo, ang layo-layo, di ba? Ang layo-layo ng distance. At kapag ikaw ay napadpad dyan, ayan po, kapag ikaw ay napadpad dyan, ang pinakamalapit mo lamang na pwedeng puntahan ay ang island na yun. Ayan, tingnan nyo, nakikita nyo, di ba? Nasa labas. At kung, example, merong emergency, di ba? Ikaw ay namasyal sa Point Nemo. Ako, hindi ko ata gusto yung mapunta dyan, di ba? Napaka-lonely naman ng lugar niyan. At kapag ikaw ay napunta sa Point Nemo, ang pwede mo lamang malapitan na lugar ay ang lugar ng Easter Island. Ayan po. Makikita po natin yung Easter Island na yan. Pero gaano ba kalayo ang Easter Island sa Point Nemo? Ang kalayo lamang po niyan ay aabutin po ng 2,689 kilometers away, di ba? Davao to Jensan, I don't know ilan, 4 na oras lang, di ba? Tapos Davao to Bukidnon, 6 na oras. Davao to Sultan Kudarat, 4 na oras. At ito, 2,689 kilometers away. At alam niyo po ba, kapag ikaw ay nag-travel, wala pong airport dyan. Walang airport dyan. Ang pinakamabilis lamang na transportation ay ito. Ganyan lamang. Pinakamabilis na bangka or I don't know what they call that, barko ba yan, etc. At ang aabutin ka lamang po ng 15 days, 10 hours, and 37 minutes sa dagat before ka makarating sa Easter Island. Ganyan po, di ba? 15 days pa lang, tapos na ang bakasyon mo, di ba? Nasa dagat ka pa rin, di ba? Tapos na, di ba? Or pauwi ka na nga, nasa dagat ka pa rin. Aabutin ko po ng 15 days, 10 hours, and 37 minutes. Di ba? Nakaka-lonely. Tama. Nakaka-lonely, parang sa feeling mo, parang wala kang kasama, ang layo-layo, hindi ka ma-reach. At ngayon po, pag-usapan natin ay kung ano bang feeling that you are away from home. Ayan po, you are away from home. Sino na po ba dito nakaranas ng homesickness? Ayan, di ba? Talagang, yung iba hindi talaga nakaranas ng homesickness. Iilan lang kami nakakaranas ng homesickness. Hindi ka po hindi ka man lang spend ng time with your family. And you know what? Si David ay na-homesick din. Ayan. Na-homesick din po siya sa presensya ng Diyos. Na-homesick po siya sa blessing ng Diyos. Na-homesick din po siya sa pabor ng Panginoong Diyos. And today, as we will start, is found in 2 Samuel 11, verse 1. Sabi nga, it happened in the spring of the year, at the time when kings go out to battle, that David sent Joab and his servants with him and all Israel. Sabi niya, and they destroyed the people of Ammon and besieged Rabbah, but David remained at Jerusalem. And before that shall we just bow down our head and let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this morning, and we honor you, Lord. Lift up your name, God. This place, Lord God, ito lang yung itataas, Panginoong Diyos. Walang ibang pangalan, Panginoong, hindi ang pangalan mo lamang, Jesus. At salamat, Lord God, dahil pinadala mo yung mga anak sa lugar na to. And we pray, God, that you will bless your words, and we acknowledge, Lord, that we are nothing apart from you. And let this word be a sweet rema, Lord, sa amin. Magkakaroon po siya ng rema. And at the same time, Lord, hindi lang namin marinig, but we also apply it in our lives. We thank you, God, for these people, and also your servant, Lord. I am nothing apart from you. Anoint me, Lord God, and bless me today, Lord Jesus. Bless each one, and we commit everything to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pwede bang palakpakan po natin si Lord? At ano po bang nangyari kay David this time? Ito po, nagkaroon po ng giyera. Siyempre, nanalo na po sila. At magkakaroon na naman po ng giyera. Ayan, magkakaroon ng giyera. At pinili po ni David na manatili. Ayan, pinili ni David na magstay sa Jerusalem. So, pinadala niya ang kanyang troops. Pumunta na sila doon. So, si David ngayon ay nasa Jerusalem na, nasa kanyang palasyo. Ayan, hindi po pinili. So, ibig sabihin na David is outside his comfort zone. And can I just point my
explain my point there. Di ba si David po ay talagang sikat na warrior? Di ba po? Warrior si David, di ba? At isa rin po siyang shepherd, right? But when he became a king, then he became a warrior. Tama? Pag ikaw ay warrior, siyempre, ang iyong comfort zone ay saan? You will be in the battlefield. Siyempre, palagi ka nasa gera, doon ka palagi, kasi alam mo na doon ka sanay, di ba? Pag sanay ka na nasa office, edi doon ka sa office, di ba? Pag sanay ka naman na nasa kusina palagi, ewan ko lang, di ba? Ayan, di ba? Nabiyaan daw sa kusina, di ba? That is considered as your comfort zone. Ayan po. So, ngayon po, si David ay outside his comfort zone. He is outside the war. He stayed there in Jerusalem and at his nasa taas po ng kanyang palasyo. And you know what? Sometimes we are out of our comfort zones as well, right? Di ba po, nawawala din tayo sa ating mga comfort zones. You know what? Do you consider that the presence of God or the blessings of God or being in the house of the Lord is also our comfort zone? Amen. Amen, di ba? Pag hindi tayo nakapagsimba, di ba, ang sakit sa puso, tama? Siguro, mukhang sanay naman ata kayo, di ba? Mukhang sanay naman ata kayo, di ba? Pag di tayo nakapagsimba, parang ang feeling natin, bigat-bigat ng araw natin, ang bigat-bigat ng week natin yung araw, di ba? Pag hindi tayo nakapagsimba, feeling natin, dry na dry ako parang feel ko, parang wala akong blessing. At ganun din pong nangyari kay David. He is out of that comfort zone. And he stayed there at Jerusalem. And you know what? When we are outside our comfort zone, outside the presence of God, and I will now go with the point. When we are outside, when we are away from the presence of God, ito po yung nangyari kay David. Then it happened, ayan, one evening that David rose from his bed, and out of his comfort zone, arose from his bed and walked on the roof. He saw a woman bathing. Ayan, and the woman was very beautiful to behold. And po, pag-gising niya, ayan, nakita niya, may naliligo. Diba? Very common, di ba? Naririnig na natin itong mga story na to, tama? Kung hindi daw dahil kay Juan, hindi nagkasala ang lalaki. Di ba? Pag mag-away ang mag-asawa, ikaw ang may sala. Di ba? Si Eva, panahon pa ni Eva, ikaw. Di ba? Tapos yung pa naman, yung serpent. Di ba? Yung serpent. But ito pong nangyari sa kanya, tuloy tayo, sabi niya, David arose from his bed, walked on the roof, and from the roof he saw a woman bathing. And hindi ko na po elaborate yan. And the woman was very beautiful to behold. Outside his comfort zone. And even sometimes when we are away from home, when we are away from the presence of God, wala tayo sa comfort zone natin, wala tayo sa kalagitnaan ng presence ng Lord, nagiging exposed tayo sa ating weaknesses. Tama po ba? When we are away from home, when we are away our comfort zones, we are exposed to our weaknesses. Siyempre naman, di ba, kahit sa area ng buhay natin, nandun lang naman palagi ang weaknesses. Pero kung minsan kapag wala tayong fullness of presence of God, mas the more tayong na-attract, mas the more natin ine-expose ang sarili natin sa ating mga weaknesses. Tama? Minsan kapag hindi tayo nakapagsimba, siyempre, we are outside. We are sometimes out of the blessings of God. Siyempre nangyari, umiinit ang ulo masyado. Di ba? Mas madaling natiting. Kausap ko po yung isang taxi driver. At nakapag-alaman ko po siya na isa rin po siyang evangelical. And you know what? Nag-usap po kami. At sabi ko, Kuya, dahil ikaw evangelical, di ba Kuya, pag 3 times a day, nagkakasala tayo 3 times a day. Inamin niya, hindi lang daw 3 times a day ang kasalanan niya. Kasi daw kapag may dumadaan daw na sexy, talagang hindi niya na iiwasan. Ang bihira. Kaya kayo pong mga girls dyan, you know what? When we are inside the church, dress as if you are presenting yourself before the Lord. Di ba? Amen? Appropriate. Pakitapik nga ang katabi mo, di ba? Modesty. Sabi, modesty. Di ba? Ayan. At nakikita po niya yun. Nakikita yung taxi driver. And what happened? Siyempre, kapag dumadating daw, hindi daw halos every day. Halos every hour, nakikita niya yun. So, ang bihira. Mandito lang sana siya, ibenta ko siya sa inyo. Di ba? Ayan po, we were exposed to our weaknesses. The second, balik po tayo. And what happened? So David sent and inquired about the woman. Ayan. In-inquire niya. And someone said, is this not Bathsheba? Ayan, si Bathsheba. And the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite. Ayan. Hindi ba ito si Bathsheba? Yung anak ni Eliam. Ayan. At asawa ni Uriah. At alam niyo kung ginawa ni David? Ayan. Kasi nga, nagka-crush siya, di ba?
Ayan, di ba? Sometimes kasi, kapag na-expose tayo sa ating weaknesses, nakikita ng mata, napapasok sa puso. Tama? Kaya minsan, pag may nakita tayong gwapo, hindi ko talaga siya makalimutan. Yan, may mga ganun. May nakita tayong nagustuhan. Siyempre, napag-usapan po natin kahapon when we had a breakfast fellowship po sa Grand Mensing with the CBN. Yun din, yung mga girls daw, pag may nakita, example, sila yung nagpa-budget daw. Tapos, pag may nakita sila, kung nakita nila doon, tapos nagandahan sila, alas hindi daw nila yung maiwan-iwan. Di ba? Until hindi po nila mabili. Kuya, mami, tama ba yan? No. Tama, binenta talaga si Juan, no? Ayan, bihira lang siguro, ewan ko lang po sa iba. At ito po, nakuha po ang puso ni David. Nakita niya, maganda. Ngayon naman, tinanong, at alam niyo po nangyari, the next verse, sabi po niya dito, Then David sent messengers and took her. Ayan, nakita, nagandahan, naisa puso, kinuha. Diba? Ganun yun eh. And she came to him. Ayan. And he lay with her. Ayan. For she was cleansed from her impurity. And she returned to her house. Ayan po. Dinala ni David, kinuha, nagkaroon po ng affair. Ayan. It happened a Bathsheba affair. Ganun lang pala, no? Kapag hari ka, o sinong nagustuhan mo, ipatawag mo lang, tapos magkakaroon ng affair. Diba ngayon? Ngayon, ewan ko lang, di ba? May ka-affair ba kayo dyan, di ba? Affair-affairin kayo dyan, di ba? But you know what? Ito pong nangyari. Temptations, when we're exposed in temptations, it will attract our eyes and it will ensnare our hearts. Ganun po ang power ng temptation. And when we are away from home, when we are away from the presence of God, it seems like David that he is away from the battle. Ayan po, we give in to temptations. Tama? Pag hindi tayo punong-puno ng presence. Kaya minsan, kapag pag-click natin ng internet, may nakita tayo, ganito. Ayan, pag tingnan natin, wow, gandang panuorin. Tapos pag-click natin, naku, doon na tayo. We give in to temptations. We sometimes, totoo po ba yun? Sinong hindi po natitempt dito ever since? Hindi po nag-give in sa temptations ever since? Hindi pa po siya natempt sa pera. Sino po hindi pa natempt sa pera dito? Yung talagang audit na audit hanggang sa 0.50 cents. Yung allowance, hindi pa siya na-tempt. Ayan. Diba? Sino pong hindi pa po na-tempt sa glory dito? Yung lumalaki ang ulo. Or nagiging proud sa kanyang sarili, nagiging boastful sa kanyang sarili. Sino pa po bang hindi na-tempt yan? Di ba pag ina-appreciate ka, alam mo, ganda-ganda mo ngayon, ako na good ni, di ba? Diba? Ako na good ni, di ba? Minsan, kung na pa ng Mary Kay, di ba, mahal ka ayo, na hindi mo ka-appreciate ron, di ba? So, di ba, may mga ganung mga bagay. Sometimes, lumalaki ang ulo, pag the more na-appreciate, lumalaki ang ulo, natitempt tayo sa glory, naging proud. Sino po dito ang na-tempt din sa babae? Walang umamin, di ba? Kasi Kuya Maki, natin, very good po Kuya Maki. Alam ko naman natuto ka na kay Ate Ethel, di ba? At sabi po na namin, pinag-usapan kahapon, sabi niya doon, kailangan mo daw ipakita yung pagmamahal mo. As long as daw ang lalaki ay pinapakita niya na mahal niya ang kanyang asawa at paano ba maging fulfilled na wife daw? Ayan, sa mga fulfilled na wife naman dito. If you want to be fulfilled, or if you are a man who you want to fulfill your wife, ipakita mo na mahal mo siya. Kasi naman kung ikaw ay wife, kapag nakikita mo mahal ka, kinikare ka, you feel that you are secured. Ayan, secured ka. Tama, di ba? Kung hindi ka naman sinasampal, hindi ka naman ginakulata, hindi man siguro pag inalabayan, kaldero, di ba? Siguro naman, di ba ganun? We give in. We give in to temptations. Totoo po yun. Wala pong, tayo po natitempt talaga. Dumarating talaga sa ito. And David, sabi niya naman dito, nagustuhan niya. Pinatawag niya ngayon dahil nalaman niya na si Uriah, ang asawa ni Bathsheba. Sabi niya, and David said to Uriah, go down! Ito na ngayon ha. Go down to your house and wash your feet. So Uriah departed from the king's house and a gift of food from the king followed him. Alam niyo po ba, before that story, napag-alaman po ni David na nabuntis po si Bathsheba. Kaya ngayon, ang gusto ni David, siyempre, ito na ngayon yung plano na ni David, gusto niya na hindi dapat malaman ng kahit na sino na sa kanya pala nanggaling, sa kanya ang pinagbubuntis ni Bathsheba. Kaya ngayon, pinatawag niya si Uriah
Sabi niya, "O Uriah, may bakasyon ka ngayon. Diba? Magbakasyon ka muna, umuwi ka muna sa bahay niyo. Ayan, hinihintay ka ng asawa mo. Ayan, umuwi ka doon. And you spend your vacation, spend your leave sa kanya doon." And siyempre, pag alis ni Uriah, what happened? A gift of food from the king followed him. Pero, may pero po. Dumating po sa point na, but Uriah slept at the door of the king's house with all the servants of his Lord and did not go down to his house. Ayun ha. So, ibig sabihin, hindi po umuwi si Uriah. Ano nangyari? Nag-stay siya doon. It talks about loyalty. Yan. He is loyal to his Lord. Hindi niya, ayaw niya na nasa kalagitnaan ng giyera, pinatawag siya, ipapauwiin lang siya. Mas loyal siya na nandun sa king. Ayan. Siyempre naman, di ba, magbabakasyon ako, tapos yung pamilya ko, naiiwan dito, di ba? Bakit naman, di ba? Amen. Ikaw lang yung nagre-relax, di ba? Saan ka galing, honey? Galing lang ako sa beach. Who's with you? I don't know. Di ba? May mga ganun pong mga bagay. But you know what? Ito pong nangyari. Hindi po umuwi si Uriah. And, siyempre, napag-alaman ni David na gano'n. Second try ni David. In verse 13, dadyak po tayo. Now again, David called him. He ate and drank before him. So, yan, nag-inuman ng dalawa. And he made him drunk. Ayan, nalasing po siya. And at the evening, he went out to lie on his bed with the servants of his Lord. But he did not go down to his house. Hindi naging victorious si David sa pagpapauwi kay Uriah. Kasi gusto niyang pauwiin, magkakaroon ng affair, malalaman niya na nabuntis para si Bathsheba, sasabihin na kay Uriah yun, hindi yun kay David. At ngayon po, anong nangyari? Alam niyo po ba, na hindi po talaga siya umuwi. And the next verse, siyempre ilang beses na palpak si David? Dalawang beses na. The next verse, in the morning it happened that David wrote a letter to Joab and sent it by the hand of Uriah. Ibig sabihin, Uriah, may letter ako. Hindi niya alam na para sa kanya pala yung letter. Tapos binigay niya kay Joab. Joab is a trusted military or leader sa army ni David. And what happened? The next verse, sabi niya dito. And he wrote in the letter saying, set Uriah in the forefront of the hottest battle. Ayan. And retreat from him that he may be struck down and die. Sabihin, napalpak na siya sa una, napalpak na siya sa ikalawa, ngayon naman, ikatlo na. Di ba? Ang plano na ni David ay ipapapatay na niya si Uriah. Siyempre, sabihin mo, paunahin natin si Uriah. Ayan ha, trusted military ni David, si Uriah. And, you know what? Pinauna niya, and what happened? Siyempre, pag ikaw doon nasa gera, nanood na pa kayo ng battle, yan battle, di ba? Siyempre, ikaw yung frontline, ikaw pa huling mamamatay, imposible yun. Tama? Imposible yun. Pag ikaw ang frontline, siyempre, pag nagtatakbuhan, automatic, patay ka. But the attitude of David there is, sabi niya po dito, when we are away from home, sometimes even us, when we are away from home, na-expose tayo sa kasalanan, nag-give in tayo sa kasalanan, ang the next level ng ating gagawin is we are desperate to cover our sins. Sometimes gano'n, di ba? Blinded na tayo sa kasalanan. Ngayon, dinideny na natin. Tama? Natutunan na tayong magsinungaling. Natututo na tayong hindi tanggapin. Natututo na tayong hindi mag-confess. Hanggang sa dumating sa point na masakpan na lang gani ka. Na nakasamot mo na. Pero I cannot explain it in Tagalog. Yung madadapit. Yan. Masasaktuhan ka na lang na ikaw ay nagkamali. And, siyempre, pag walang nakakakita, okay pang gawin. Right? Pag walang nakakakita, siyempre, hindi naman ako nakikita ng boss ko. So, okay lang na gagawin ko to. Anyway, wala naman nakakita sa akin dito sa kwarto. Okay lang. Anyway, ako lang naman ang nag-i-internet. Okay lang. Anyway, ako lang naman lumabas sa bahay. Hindi ko naman kasama ang aking asawa or ang aking mga anak. Siyempre, walang nakakalam. Pero kapag nalaman na, dumadating sa point na mahilig tayong mag-deny. Sino na pong nakatry na mag-deny dito? Mag-deny ng kanyang kasalanan. Ayan. Alam niyo po ba na pa-office po ako dahil sa word na deny?
Ayan, yan po ang aking isang record na napa-office ako dahil sa word na deny. But you know what, hindi ko rin dineny na ako'y nagsabi ng word na deny. Kaya sabihin niyo sa katabi niyo, huwag ka na rin mag-deny. Ayan, ang hirap kasi may tinatago, di ba po? Deny tayo ng deny, no? Di ba? May kasalanan tayo. Taas tayo mag-worship kay Lord eh. Taas tayo mag-worship pero deep inside pa lang may tinatabunan. Di ba? May tinatabunan, di ba? Kasi kasama si pastor ngayon, tumitingin si pastor sa praise and worship kasi naka-live tayo. Taas ng kamay, pero maya-maya, deep inside pala, meron palang sama ng loob. Meron palang kasalanan na hindi pa mag-give up kay Lord. Meron palang unforgiveness. Sometimes we cover them up. Or sometimes, tumitikim pa sa world. Ayan, di ba? Tinatabunan, dinedinan. Ganon din po kay David. Ayan po. He tried to cover. He's so much desperate to cover his sins. And what happened? Namatay nga po si Uriah. Patay po siya. And, syempre, at dahil namatay po si Uriah, syempre, pag may namatayan, syempre, nag-mourn si Bathsheba. And then Sheba mourned. And what happened po? Sabi niya dito, and when her mourning was over, diyan po lang po kayo, medyo mahaba-haba po kasi ang verse na yan. And when her mourning was over, David sent and brought her to his house. So, ibig sabihin, kinuha na niya si Bathsheba, and she became his wife, and bore him a son. Ibig sabihin, talagang kinuha na niya si Bathsheba, at nagkaroon nga talaga sila ng anak. And you know what? When we are away from home, the last thing that will happen is this. We compromise our spirituality over pleasure. Who is David? He is a man after God's own heart. Right? Amen. Amen. He is a lover of the Word of God. He is a worshiper of God. And indeed, he is a musician. Minstrel. Magaling mag-play. At alam niyo po nangyari? Kinompromise po niya ang kanyang spirituality para lamang ma-achieve niya ang kanyang gusto. May mga ganun, di ba? Total, okay lang naman yan, di ba? Meron namang 1 John 1:7. Ayan. Yan namang 1 John 1:7 that if we confess our sins is faithful. Kaya pag ginawa ko ngayon, okay, gagawin ko ulit bukas. Total, God is merciful naman. Di ba ganun? Minsan nakakalimutan natin that God is a just God. Right? And because God is gracious, it doesn't mean that we will continue on sinning. Right? Pakisabi sa katabi mo, magpakatotoo ka rin. Di ba? Sometimes kasi hindi tayo nagpapakatotoo. Minsan, di ba? Mas kino-compromise natin ang ating spirituality. Kasi gusto natin to eh. Gusto natin to. And pakikurot nga muna ang katabi mo. Ayan, pakikurot nga lang siya. Ayan, di ba? Because we are still in the flesh. You are still in the flesh. And the flesh is against the spirit. And the spirit is against the flesh. That's why, ang sabi po ni Paul sa atin, we must be filled with the Spirit of God so that we cannot gratify the lust of the flesh. We compromise our spirituality over flesh. And, akala ni David, thumbs up na siya. Panalo na siya. Okay na lahat. Wala na si Uriah. Ayan. Solong-solo mo na siya. Ayan. Diba? Sakto. Ayan. Tapos na. Hindi naman siguro magsusumbong ang aking mga servants. At ako naman ngayon ay, nangyari, sabi niya dito, let's go now. And when her mourning was over, David sent and brought her to his house, and she became his wife and bore him a son. And may karugtong pa po yan, but the thing David had done displeased the Lord. You know what? The thing that I learned there, hindi pala kinukonsinti ni Lord ang kasalanan. Hindi nawawala sa mata ni Lord ang kasalanan. Kaya kung until now, meron pa tayong kasalanan na ginagawa at naitatago natin sa mga tao, naitatago natin sa ating mga pamilya, sa ating mga asawa, hindi natin naitatago kay Lord. And what is sin? Ayan, sin will destroy our life. If that sin change you right now, then it's better for us to surrender it to the Lord. Diba po? And you know what? Mayroon po akong nakilalang hunter. Ayan po.
At isa po siyang magaling na hunter. Nag-hunt po siya ng mga animal. One time, mag-hunt daw po siya kasi kailangan niya ng pampainit kasi winter. Pampainit, and he planned to hunt a bear. Ayan, bear, malaking bear. And syempre, palapit ng bear sa kanya, syempre, naka-aim na siya eh. Isang tira na lang, di ba? Kaya pag mayroong mga bear tulog dyan, di ba? I-hunt namin kayo, di ba? Ayan, naka-aim na sa kanya. What happened? Syempre, nagsalita yung bear. Story lang naman yan. Nagsalita yung bear, sabi ng bear, Oops! Bakit mo ako papatayin? Sumagot yung hunter, sabi niya, papatayin kita kasi kailangan ko ng coat. Kailangan ko ng yung balahibo para pampainit. Oops! Sabi naman ng bear sa kanya, ako rin! Sabi niya, ako rin, nagugutom ako. Kailangan ko rin ng makain. Sabi ng bear, pwede ba tayo mag-usap? Pwede ba tayo mag-agree? Sabi ng bear sa kanya, okay, ganito ang gagawin natin. Ikaw ay iiga sa akin. At ako naman ay, syempre, ayun nangyayari. Ikaw, umiga ka muna sa akin. Let's have an agreement. Iko-comfort kita. Umag-agree si hunter. And what happened? Nung umag-agree siya, syempre, itong si shooter naman ay talagang higang-higa sa balahibo ni Bear, nainitan siya. At si Bear naman ay nagkaroon ng pag-ibig. At the end po, talagang naisahan ni Bear si Hunter at nilamon po niya si Hunter. You know what? Sometimes we compromise. Diba? Alam niya natin kasalanan. Sige lang. At the end pala, tayo rin pala ang lalamunin ng kasalanan. Amen po ba? Kaya pakisabi sa katabi mo, iwanan na natin yan. Ayan po, tuloy po tayo. When we compromise our spirituality over pleasure, we're losing God's favor. Because when we displease God, yung pabor ng Diyos, we're losing it. Yung blessing sana ng Diyos, nawawala na sa atin. And the next chapter, ni-rebuke po si David. Ni-rebuke si David. At pinuntahan po siya ng isang propeta. Sabihin talagang, kinorek si David. Ang hari ng Israel, kinorek. Pinuntahan siya ng isang propeta. Ang pangalan po ng propeta ay si Prophet, what? Prophet Nathan. Ayan po. Tama po si Mother. Talagang nagbabasa si Mother ng Bible. Ayan. How about you? How about you people? Di ba? Si Prophet Nathan ay pumunta kay David. At kinorek at ni-rebuke si David. And this is a challenge for everybody. That God will not let sin unpunished. Kapag tinanim natin ngayon, siyempre, mayaanihin tayo. Pero you know what? Yung mga bagay na tinanim nyo sa panahon na hindi pa kayo kay Jesus, salamat kay Lord dahil namatay siya para sa atin. And because of His blood, all sins are covered. Right? Those sins are covered by His grace. Kasi nakikita na ng Lord sa atin ay ang righteousness ni Jesus. Tama? At hindi na yung kasalanan natin. Pero until now, tumanggap na tayo kay Jesus. At yung kasalanan na ginagawa natin before and until now ay ginagawa pa rin natin, nako, ibang usapan na po yun. Ibang usapan na po. At ngayon, sinabi niya, oh, David, may isa kong story. There was a man, isang tao, isang mayamang tao, na mayroon siyang bisita. At ngayon, mayroon naman din isang poor man at nag-iisa lamang ang kanyang tupa. Meron siyang tupa, nag-iisa, babaeng tupa. At inaalagaan niya ang buong pamilya, talagang minahal nilang tupa na yun. Siyempre, itong rich man na to, ayaw niyang magpakatay ng kahit isang tupa niya. Anyway, marami naman siyang mga alagang tupa. At ang pinili pa niyang kakatayin ay ang tupa ng poor man. Yun pa yung pinili niya. And you know what? Sabi ni David, oh, that man should be put to death. That man shall die. Pambirang, diba? Ang dami niya ng tupa, kinuha pa yung tupa ng isa. At syempre, sumagot si Nathan. Sabi niya, sabay turo kay David, you are the man. You are the man. Ang bira, no? Ang sarap ng, ang sakit siguro sa feeling na grabe tayo makapag-correct, pero yung kinukorektan natin, at then pala tayo pala yun. Di ba? And you know what? I can consider it, the Lord led me also in the book of the New Testament. Sabi niya doon. Sometimes kasi mas nakikita natin ang kamalian ng iba kaysa sa kamalian natin. Tama? Pero hindi pa na natin alam
na yung mga kamaliang yun pala ay nakaturo rin pala sa atin. Sino pong mahilig magturo dito? Kapag nagtuturo tayo, ganito, ang dalawa sa kanya, ang tatlo pala ay atin. Tama? Kaya ngayon, it's better for us to be righteous in the sight of God than pleasing men. Right? Kasi akala natin, mabait tayo sa church, pero pala, pag uwi sa bahay, ganito pala ang buhay. Ayaw ni Lord na mag-. At na-review po si David. Na-review si David. And what happened? Sinabi ni David ngayon dahil siya ay nagkasala. Nakita ni David ang kanyang kasalanan. So David said to Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said to David, the Lord also has put away your sin. You shall not die. What happened? You know what? What are the sins of David? Two great sins. What happened? He committed adultery and he committed murder. Nasa 10 Commandments ba yun? Nasa 10 Commandments yun. At kung sino ang nag-disobey nun, they will be put to death. They will die. They will be stoned to death. Look at what happened in the life of Achan. Nakilala niyo po ba si Achan? Classmate ko po siya nung 3rd year ako. Eh wala. Nasa Joshua po siya. Ayan, si Achan. At nakita niya yung mga golds, nakita niya yung mga magagandang, talagang it attracted his eyes. Those things attracted his eyes. Nakita niya, kinuha niya, inuwi niya. Inakaw niya, kumbaga pa, itinago niya. In which pinagbabawal yun. Bawal yun, hindi pwede nilang gawin. Pero nag-disobey siya. And what happened, nung inatake nilang isang city, talo. Yun yung consequence. Natalo sila Joshua nung inatake nila ang isang lugar. Dahil lamang sa kasalanan ng pagnanakaw ni Achan. Ngayon, lumabas ang katotohanan. Lumabas na napag-alaman na si Achan ay nagnakaw. Alam niyo nangyari sa kanya? Ano ginawa kay Achan? Nagnakaw lang yun. Diba? How much more kay David? How much more kay David? Sabi ko, David, sabi niya, you shall not die. Out of the sins that David had done, ito yung sinabi niya, the Lord has put away your sin. You shall not die. Sabi ko, Lord, habang binabasa ko po ito, Lord, saan ang justice dito? David, sa kanyang kasalanan, he deserves death, right? Right? Nang rape, pinatay ang ni-rape. Tapos, bibigyan natin, kung tayo kaya yun, diba? Kung sa panahon ng Old Testament, patay din tayo. Pero ngayon, bakit kaya hindi namatay si David? At yun yung siyang gusto kong i-dig deep ngayong araw. And I want to share it with you today. That why God did not kill David. Why? One time, I had my devotion. I prayed to God, Lord, please give me peace. I want to learn from you today because why? Bakit hindi mo pinatay si David sa kanyang kasalanan? And you know what? I heard God speaking to me personally. And sabi niya, these are my reasons. These are my reasons. Talaga pong sinulat ko siya sa papel. Nasulat ko siya sa papel. Madilim, nasulat ko pa siya talaga. And the number one reason of God that He has found favor in my eyes. Ibig sabihin, pinaburan pala ng Lord si David. You know what? Bakit kaya pinaburan ng Lord si David? Bakit kaya? Why? Because David is a lover of God. Right? He loves God. He is a lover of the Word of God. Not only a lover of the Word of God, but he really desires to be with God. And that thing, yun siya nagpabigay ng pabor sa kanya. Pinaburan po siya ng Diyos. Grabe, ano? Sino pong gustong paboran ng Diyos dito? Amen, di ba? Sa sobrang kasalanan natin, hindi tayo pinatay ng Diyos. Pinaburan pa tayo ng Diyos. Malaking bagay yun. The next thing is, He is loved. You know, my child, He deserves my love. Nobody is not deserving of my love. Everybody deserves my love, right? You deserve God's love. Pakitingnan katabi mo. Diba? Kahit mukhang tigre yan pag magalit, but he deserves God's love. Jesus Christ died for that person because God loves him so much.
That's the greatest thing that we can have in this earth, the love of God. The next thing, sabi niya dito, He is a testimony of my grace. He is a testimony of my grace. You know what? Pambihira ang grace ni Lord. We don't deserve God's grace, but He has given it. Tama? Sino pong nakaka-deserve ng grace? Sa kasalanan natin, what is a grace? What's grace, by the way? Grace is unmerited favor. Diba? Nakakain tayo 3 times a day, makasalanan tayo. Pabor yun ng Diyos. Kung may saka tayo, inuulanan ni Lord yung, well, hindi kasi, di ba? Pag nagpapaulan si Lord, kasali, pati yung mga hindi nananampalataya, that's grace. That's common grace. Kapag sumisikat ang araw, yung mga nananampalataya at hindi nananampalataya, naiinitan ng araw. Kapag tayo ay pagising natin sa umaga, meron tayong hininga, nakakahinga tayo, kahit yung mga hindi naniniwala kay Lord, kahit yung mga grabe, makapag-curse kay Lord, makapag-blaspheme kayo, nakakahinga 3 times a day. That's grace. But one thing na hindi nila makuha is that saving grace. What's saving grace? What's saving grace? You were saved by the blood of Christ. Because of the death of Christ, ito, naanatay kaluwasan mga igsuon. Di ba? Tama? Pagkasabi sa katabi mo, you receive that grace. That is the grace from God. And the last thing na pwede natin malaman dito, because when David sinned, he has a repentant heart. Nagkaroon po siya ng repentant na puso. Hindi po siya nag-deny, hindi po siya nagtabon, hindi po siya talagang inamin po niya. And you know what? Kung mababasa niyo po in Psalm chapter 51, dyan po ang sulat ni David about his repentance before his God. And what is in Psalm 51? Diba na kinakanta natin yun, that create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit in me. Ibig sabihin, Lord, yung nagkasala ng adultery, nagkasala ng murder, I'm asking you again, God, that you will give me a clean heart. Renew a steadfast, unshaken spirit, immovable spirit within me. Because I was once moved. I was moved, God. I gave in to temptations. I covered my sins. I compromised my spirituality. I was once moved, God, but give me a steadfast, immovable spirit, a faithful, a loyal, a solid spirit. Cast me not away from your presence, O Lord, and do not take your Holy Spirit in me. Tama, di ba? Lord, huwag mo akong ilayo sa presensya mo. And restore unto me the joy of thy salvation. Lord, pakita mo naman, Lord, paramdam mo ulit sa akin na mahal mo ako. That one time, Lord, we killed Goliath. That one time, Lord, we won many wars. And right now, Lord, please bring me back. Bring me back to the days where I was with you. Restore unto me the joy of thy salvation. And renew a steadfast spirit within me. Yun po yung prayer ni David. And you know what? I was once away from home. Save with you. Lumalabas ako sa bahay. Ayan, lumalabas ako sa bahay. At you know what? Alam mo po, meron po ako isang, kung pansin niyo po, this is a public testimony for everybody na hindi po ako nakapag-preach ng 3 preaching. Naalala niyo po ba? Nung couple marriage renewal, supposed to be that I will be the one to preach. Last Sunday, supposed to be it's me again, but because I have my series and I asked Kuya Maki, can you please preach? And last Sunday, supposed to be ako na, kaya na-promote natin ang Restoration Sunday. But I think I'm not yet ready to preach. And I asked Kuya Neil to please preach. Then he preached. And while pauwi na kami, last Sunday, sabi ko sa mga kasama ko, may sinabihan ako, sabi ko, I miss preaching. I miss preaching. I miss imparting the Word of God. Na-miss ko yung Into His Heart series na pang February sana. Na-miss ko. Alam niyo po ba ang nagawa ko kasi? Hindi po ako naging open kina Mother at kina Sir Elvis. Lumalabas ako sa bahay, nakikipag-meet, ito ganyan.
dumating sa point na that I fell. I fell very untimely. Nahulog po ako, may nagawa po ako, nahulog po ako. Hindi po naging open sa kanila. At ngayon, alam niyo po nangyari, nag-confess po kila Sir Elvis at si Tina Mother. Mother, ganito po ang nangyari sa akin. Ako po ay nahulog. Ayan po, ako po ay na-in-love. Wow. Ako po ay na-in-love. Na-in-love po ako. Bakit po ako, Mother? Masaya ka na-in-love ako. Mami. Na-in-love po ako sa hindi po tamang oras. Hindi po tamang oras. My promise to God is when I'm 25, I will be in a relationship. I fell in love and we admit, totoo yun. We went out in our comfort zones. Akala namin, okay lang. Pero yun pala, I missed the blessing. Nag-speak na pala si Lord kay Mother na hindi talaga, walang pantun, kabigat na loob niya. At akala ko okay lang, natatabunan ko naman yung deny the word. Nagde-deny ako. Wala. Kasi akala ko okay lang. But at the end pala, ayun, kinorek ako ni Lord. And I praise God, ni-restore niya ako at nakapag-praise mo. And you know what? I can still remember when we went to DMC, SPMC, by the way. Sorry for the extension. Went to DMC. At alam niyo pong nangyari, nakita ko po yung mga pasyente na meron pong mga buto. Meron po silang mga buto. Please show me the slide. Ayan. Meron po silang mga baling mga buto. And what happened? Siyempre nakakaawa, di ba? Bali yung mga buto na disgrasya. And you know what? According to medicine, according to the medicines, mga doktor, na kung bali pala ang buto, mas the more pala siya nagiging matibay. Sample na bali. At kapag naiayos ulit, mas the more pa pala siyang matibay compared sa dati. You know what? I was broken. Yung broken bones, and even I was broken. But even so with us, even sa inyo, the more pala tayo nagiging broken, the more pala tayo nagiging strong. When was the last time that you were broken? When was the last time that you cried out to God, Lord, I repent, I was so unfaithful, I forget you, I went outside your presence, I went outside my comfort zone. And this time, God, I want to be broken once more. Because when I am broken, the more na nabro-broken ako, the more akong pinapatibay ng Diyos. And naintindihan ko po yung sinabi ni David in Psalm 51 verse 17. Sabi po niya dito, that the sacrifices of God are a broken spirit. Karugtong po yun ng Psalm 51. A broken and a contrite heart, this, O God, you will not despise. Lord, ang bihira. Lord, I committed sin. Si David, he can offer many sacrifices. Magpakatay siya ng mga bulls, kayang-kaya niya yun. Magpakatay siya ng mga tupa, kayang-kaya niya. Dami mayaman siya. Para lamang ma-please si Lord. Pero hinahanap ni Lord pala, it's the sacrifice, the broken heart and the broken spirit before Him. Being broken, basag. Lord, basag ako. Pasagin mo ako, Lord, because I want to be more stronger than before, God. When I committed sin, Lord, I want you to break me once more. Break me once more today. Because, God, you will not despise. Hindi sinasantabi ni Lord. Hindi pinapansin, pinapansin ni Lord yung mga broken nung nagpapabasa sa kanyang harapan. Tanong ko po sa inyo, when was the last time na naging broken po kayo sa harapan ng Diyos? When was the last time that you cried out to God, Lord, I want to be more like you. I want to be more desperate for you, God. Lord, I have committed lots of unfaithfulness, but Lord, break me once more today. Or are you away from hope today?
You're away from home. You're outside God's favor. Outside God's blessings today. And you feel that you are exposed to temptations. Then you give in. And now you try to cover. You're in the church, but there's inside your heart that you're covering. There's still sin that you commit. And you try to cover it by attending the church, by worshiping the Lord. But God is not yet finished in your life, that He wants it to break. He wants to break it. He wants to break it today. There are bondages that God wants to be broken today. God wants to break it. Do you have any unforgiveness today? Do you have any vices today? Do you have any weaknesses in which you give in? But until now you're doing, God wants to break it. God wants to give you a broken heart, and at the end, you will become more stronger. Today, God is calling for those people who wants to go home, who wants to be back home, who wants to be broken once more for God. Wants to be broken. Lord, basagin mo ako. Basagin mo ako. Basagin mo ako. And your prayer is, Lord, I want to be back home. Lord, bring me back home today. Bring me back home. Bring me back home in your presence. Bring me back home sa inyong mga kamay. Bring me back home sa iyong yakap. Bring me back home sa iyong bahay. Bring me back home today.